Isang magandang umaga na naman mga kamasa. Andito po ulit tayo kasi nais nating bigyan ng linaw at kasagutan yung tanong na naman ng marami sa buong Pilipinas. Siyempre, paano daw gumawa ng LTO portal? Yung LTO portal kasi mga kamasa, yan na po yung panghabang buhay na account na gagamitin ng mga driver natin pag may transaction sila sa opisina ng LTO. Sa pagkuha ng lisensya, sa pagre-rehistro ng sasakyan, makikita na rin dyan yung kanilang digital ID. So tuturuan namin kayo ngayon mga kamasa para at least alam na ninyong gumawa kahit kayo lang. So kung hindi naman marunong, may magpatulong na lang po tayo sa iba. So sa unang step po natin o proseso, kapag wala pa po kayong email address, gagawa kayo ng email address. Paano gumawa ng email address? Siyempre, pupunta po kayo doon sa Gmail application at pipindutin po natin yung create account. Pag napindot na natin yung create account, ilalagay po ninyo yung mga personal information ninyo doon, yung inyong mga pangalan, siyempre, yung birth date ninyo, mga personal lang naman po ang tinatanong doon. At kapag naka-create na po kayo, yan na po yung gagamitin ninyo sa paggawa naman ng LTO portal. So, wag nyo rin pong kakalimutan yung password ng inyong ginawang email address para hindi po kayo mahirapan, pati yung inyong email account. So, pangalawang proseso po, pumunta tayo doon sa Chrome at itype po natin yung LTO portal natin na term. Pag na-type natin yung LTO portal, may mababasa kayo doon na register now. So, pag nabasa niyo yung register now, i-click lang ninyo yun, pipindutin lang natin. I-check natin yung mga terms and agreement at ilalagay natin yung security code sa ibaba. And then after that, pindutin po naman natin yung enroll as an individual. Pag naipindot po natin yung enroll as an individual, so makikita po naman natin sa portion na yon kung may lisensya kayo o wala na. Tatanungin kasi doon, if do you have license o wala pa. Kung may lisensya, ang pipindutin nyo, yes. Kung wala pa naman, siyempre, ang pipindutin ninyo yung no. Kasi kapag may lisensya na, may information na po kasi kayo dun sa LTO. Yun po yung gagawin natin. So, pag napindot po natin yon mga kamasa, so kung napindot nyo na po yon kung yes or no, so magpapatuloy lang po kayo at pipindutin din po ninyo ulit, may ilalagay po kasi kayo doon na email address ninyo. So kapag nailagay na po nyo yung email address ninyo, dyan na po kasi isi-send ng ang notification doon sa ginamit yung email address. Kaya kailangan natin ng email address. So kapag nailagay na po nyo yung email address, pupunta na tayo doon sa third step. Ang third step natin mga kamasa, pupunta naman kayo doon sa Gmail application at hintayin nyo po yung notification, yung email ng LTO portal, yung online LTMS portal, kasi mag-i-email po yun sa inyo. And then pipindutin nyo po yung link at makikita po nyo dito yung new password. Fill upan lang po ito at syempre lagi nyong tandaan yung password na gagamitin po ninyo doon sa paggawa ng LTMS na yan. And then pag nakita na po ninyo na napalitan na ninyo po ng password dyan, kayo na lang po ang nakakaalam yan, meron na rin kayong LTO client number dyan, pwede na rin po ninyong i-sign in. Pupunta lang ulit kayo doon sa link ng LTO portal at ilalagay ninyo yung LTO client ID number ninyo, ilalagay yung password, mabubuksan na po ninyo yung inyong LTO portal. Pag nabuksan na po ninyo yung LTO portal, pipindutin lang po yung profile. Sa profile po natin, meron pong mga naka-red doon. Yung mga naka-red doon, kailangan nyo po yung i-fill out lahat. Pag na-fill out nyo po yung lahat, kasi kailangan talaga meron po yun. Meron doon yung kulay ng buhok ninyo, ng mata ninyo, yung timbang ninyo. Pag na-fill out nyo po yung mga naka-red po doon lahat mga kamasa, pipindutin lang po yung apply changes. At ang pinaka-crucial dito mga kamasa, huwag na huwag ninyong kalilimutan yung inyong LTO client ID number at yung inyong ginawang bagong password. Kasi po, yan na po ang gagamitin ninyo sa anumang transaksyon sa LTO. Gagamitin po ninyo yan sa pagkuha ng student permit. Yan na rin po yung gagamitin ninyo sa pag-a-apply ng non-professional. At kung sakali na yan po ay napag-isipan ninyo na gawing professional ang inyong mga lisensya, yan na rin po ang gagamitin ninyo pag nag-apply kayo ng professional.
yan yung account na gagamitin niyo kapag nag-exam kayo sa LTO. Kahit po magre-renew kayo ng lisensya, yan na rin mga kamasa. Ano po, kaya napaka-importante po niyan. Madalas po binabaliwala yan ng iba. Isa yan sa napakahalagang bagay pong tandaan natin. So sana po nabigyan namin ng linaw paano gumawa ng LTO portal, at para at least may guide pa kayo, ipa-plus po natin dito sa screen ano yung mga step by step na gagawin natin para at least alam natin o ma-guide kayo paano gumawa ng LTO portal. Hanggang sa muling pagsasama natin mga kamasa, andito lang lagi kami tutugon at sasagot sa inyong mga katanungan dito siyempre sa Kamasa TV. At baka hindi ka pa nakasubscribe kamasa, pindutin mo na yung subscribe at pakiclick yung notification bell para updated ka sa mga ginagawa naming videos para sa iyong kaalaman at sapat na pagtugon sa batas trapiko ng Pilipinas. Marami pong salamat.